Diretso na. Okay, so nung nagka-boyfriend ka, nakailang boyfriends ka, Angela? 2. 2 na parehong matagal? Yes. Yung first boyfriend mo, gano'ng katagal nag-last? Super tagal, like 5 years. Kasi college talaga siya. Yung pangalawa? 2021 to 2023, so mga 3 years na din yan. Naging sobrang heartbroken ka na ba? To the point na yung malalang iyak, hindi yung masakit, nakaranas ka na ng gano'n? Oo. To the point na parang I wanted siguro magpa-consult ng therapist. Parang ganong level. Kasi ang sakit sa Ba't sakit pala sa anong puso. nangyari sa'yo? Wala, parang nawalan ako ng motivation, ng Hindi, I mean, dun inspiration. sa relationship, anong nangyari sa'yo na nag-cause nun? Kasi parang nag-outgrow na kami to the point na hindi na yung parang dati. Na parang may sarili na kaming gusto sa buhay. Priorities in life. So parang, I guess the sparks weren't there anymore. So parang naging cold na lang kami. Tapos wala, parang hindi na namin naisip na we see each other pa sa future. Parang ganun. Paano siya naging heartbreaking kung naging cold naman na pala kayo? Di ba, kaya siya heartbreaking yung naghiwalay kayo tapos mahal na mahal mo yung tao kaya sobrang heartbreaking. Pero kung naghiwalay kayo kasi nagbago na yung damdamin nyo sa isa't isa, na-outgrow nyo na yung isa't isa, iba na yung priorities nyo, hindi na yung relationship. Bakit heartbreaking pa rin yun? Masakit kasi syempre i-compare mo pa din kung paano kayo before. How it was before. May mga memories pa din na nagpa-flashback kung paano kayo yung nagsimula nakasanayan dati. kasi. Yes. Magbabago yung routine. So, ayun, every time naaalala ko yung past, parang, syempre, masakit sa akin. Ilang Kasi years iba yan? na. 5 years kami. Oh, matagal. Nakita ng daddy mo kung gaano ka ka-heartbroken. Napakita ko ba? Hindi, tahimik kasi ako maghagulgol sa kwarto eh. Siguro narinig lang yan ng slight. Pero Well, napapansin actually- niya pag tahimik ako, no? Did you know? Nakwento lang actually ng wife ko, si Lizette. Mas ano sila sa mom niya sa mga love life. Eh. Sila yung mas, ang confident nila mami nila eh. Pero ako nakikibalita lang. Yun lang. So nabalitaan mo, anong epekto sa tatay pag nalaman mong heartbroken yung anak mo? Siyempre, ayaw mo yung ganung makita siya na ganun yung pakiramdam niya. Siyempre, gusto mo sana kung lagi masaya, di ba? Nagsusupport lang naman kami sa kanya lagi para naman maging okay siya uli, move on, then mag-pray ka para naman na dumating kung talaga may hinahanap ka na gusto mo someday na talaga magiging kasama mo habang buhay, di why not? Darating naman yan. Ayun. Totoo ba yun na na-hurt kayo pag alam nyo na-hurt sila? O, ganun talagang pakiramdam ng kahit sino magulang naman, siyempre, di ba? Ganun talaga. Pero di ho ba pumasok sa isip niyo na yung naging ex niya eh? Jowain nyo rin? Ganun. Bakit sa jowain? Jowa ni Tagal yung Angela. hindi yung tanong kaya naisip ko yun. Kung sinire-diretso niya yun, walang papasok na ganun sa isip ko. Napulyot tuloy ako. Hindi, baka kausapin yung lalaki, yung ex niya, puntahan. Ganun. Well, kung siguro hinihingin lang aking advice para mag-ayos sila, di why not? Or kami nung mom niya. Di, pag hindi naman, di ayaw mo na sila mag-solve ng kanilang problema. Di ba? Hands off pa sila. Ano yung pagkakataon na haharapin mo yung lalaki? Instance na, ay, haharapin ko to. Pag alam kong masyadong inagrabyado yung anak ko, siyempre lahat naman na magulang, tatay, nanay, yun ang gagawin nila. Hindi naman sa ikaw sasaktan or what, kakausapin, lilinawin ng mga bagay-bagay. Especially kung halimbawa lang, may mga sinasabing hindi maganda sa anak natin, siyempre, pangit naman yun na pinagkakalat niya ng kung ano namang masamang salita o paninira, pangit naman yun. So, kakausapin ko siya para linawin niya at ayusin niya. At kung kinakailangan niyang humingi ng sorry sa anak ko, gawin niya kung siya nagkamali. Di ba?